naniniwala tayo, sa katotohanan. Kaya nga, yung bansa natin ay hindi magiging unstable dahil sa protestang nangyayari niyan or yung ginagawang protesta natin ngayon dyan sa bansa. Nagiging unstable ang pamahalaan dahil sa sistematikong korupsyon. At alam na natin yan, yung National Flood Control Scandal. Ang pondo para sa proteksyon at kaligtasan ng tao ay ginawang negosyo, no? Kasi yung public office, ginawa nilang private ATM. Ito ang dahilan kung bakit rumaragsa ngayon ang panawagang Marcos resign. Makakasama po natin, nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom, si Attorney Arneda Valera, isa pong international lawyer. Attorney, magandang hapon po sa inyo at welcome po, long time no see, dito sa programang live coverage, special coverage po natin sa Rally for Peace, Stability and Transparency. Nako, magandang hapon sa iyo, Jade, and of course Franco, no? It has been a long time, pero salamat muli sa pagkakataon dito sa napakahalagang pangyayari ngayon sa ating bansa. At of course, itong 3 araw na malalaking kilos protesta na ating masasaksihan ngayon ay hindi lamang ito isang simpleng pagtitipon, no? Ito ay tinatawag natin pambansang sigaw para sa kapayapaan, pambansang sigaw sa katatagan at ganap na kalinawan at transparency mula sa ating pamahalaan. Dahil sa gitna ng krisis na ito, ang gusto nating tanglawin, kumbaga, ay gustong tanglawin ng bayan ang katotohanan, no? Pero napakahalaga itong nangyayari ngayon kung saan man kayong punto, nandyan sa EDSA, sa Luneta, sa Monument, ito ay isang mapayapang pagkilos. At iyan ang pinili ng bayan, no? At makikita naman natin dito ang mga religious groups, Hakbang na Maisog, OFWs, nandyan din ang youth groups, at dito nga sa Amerika, sa New York halimbawa at iba't ibang bansa ay sinimulan na yan, no? Yes. Ang SDS New York at Hakbang na Maisog USA ay kami ay nakikiisa. Opo. At sa tingin po ninyo, Attorney, ano bang pagbabagong nakikita po ninyo ngayong rally na ito? Kasi sa tulad nga ng sinasabi po ninyo, parate o matagal sa maraming panahon, mga kababayan natin nagtitipon-tipon, talagang nagrarally at nananawagan ng transparency, ng accountability. Pero ano po yung gustong mensaheng nais po ninyong ipabot sa ating mga kababayan sa rallying ito? Yun nga, Rally for Peace, Stability and Transparency. Well, tandaan natin, ang kapayapaan ay demokratikong pahayag na tayo ay hindi naniniwala sa dahas, naniniwala tayo, sa katotohanan. Kaya nga, yung bansa natin ay hindi magiging unstable dahil sa protestang nangyayari niyan or yung ginagawang protesta natin ngayon dyan sa bansa. Nagiging unstable ang pamahalaan dahil sa sistematikong korupsyon. At alam na natin yan, yung National Flood Control Scandal na yan. Yes. At napakalinaw na yan na ang ibig sabihin na itong pinsala ay dulot ng katiwalaan. Hindi ito dulot ng bagyo. Hindi ang bumabaha dito pera, hindi proyekto, no? Kasi kapag corrupt ang flood control, tao ang lulubog. At ang katatagan ay nagmumula sa pagtatama, hindi sa pagtatakip na ginagawa ngayon kahit na sa Senado at sa lahat ng ibang leaders na involved dito sa investigasyon. Of course, alam naman natin yung batayang prinsipyo, no? Madalas nating nadidinig, hindi, si Pangulo nga nagpapaimbestiga. Tama. Pero batayang prinsipyo sa siyensya ng politikal at sa crisis management ay unahan yung naratibo. Yung tinatawag nating preemptive disclosure. Bahagi yan ng damage control. Dahil hindi maiiwasan na ang pinakamabigat at ang pinakamataas na responsibilidad tungkol sa budget na yan ay ang Pangulo. Kasi siya yung dumadaan yan sa Malacanang, in-endorse yan ng Department of Budget, kasama yan sa NEP
ng Pangulo, sinertify niya at pinirmahan niya. So tama yung panawagan at sigaw ng bayan, transparency ang pinakamalakas na panawagan ngayon. So ating himayin yan. Ano ang kasama niyan? Sino ang nagutos? Sino ang tumanggap? Sino ang nagdala ng maleta ng pera? At kanino ito dinala? So, 3 bagay lang ang dapat malaman ng mamamayan. Mga dokumento na nakikita na natin ngayon, ipakita ang trail of funds, at ipakita ang tunay na mastermind. So, itong national crisis na ito ay isang moral crisis kasi ang pondo para sa proteksyon at kaligtasan ng tao ay ginawang negosyo, no? Kasi yung public office, ginawa nilang private ATM. Ito ang dahilan kung bakit rumaragsa ngayon ang panawagang Marcos resign. Kaya nga tama yung mga na-interview nyo na nauna, hindi ito partisan, hindi ito anti-government. Ano ito? Ang pagkilos protesta nito na isang mapayapa ay pro-accountability, pro-morality, at pro-democracy. Dahil ang ekonomiya natin ay tila dominos, no? Na bumabaksak. Dahil makikita naman natin, nasisilayan natin, investors are pulling back, peso is weakening, yung borrowing cost are rising, yung risk perception natin is worsening, tapos yung business confidence is collapsing, no? So, ang katiwalaan, ang tunay na economic destabilizer, hindi yung protesta na nangyayari ngayon. Kaya itong people's movement, yung people power transition na nangyayari ay kung patuloy na lumalabas ang panawagang Marcos resign na makikita ko na ito na yung ultimong panawagan. Bagamat ang mga grupo ay may kanya-kanyang grupo, respetuhin natin yan kung ang limitasyon halimbawa ay panawagan sa transparency at better democracy, respetuhin natin yan kung may nananawagan na Marcos resign. Iyan po ang tama na panawagan na dapat mapayapa at ang people movement natin at people power model ay hindi violente. Ito ay dapat constitutional. So, ang ibig sabihin niyan ay kung constitutional, meron tayong ino-observe na succession. No? Subalit, ang mahirap dito, tandaan natin kung ihimayin mo yung saligang batas, succession, Vice President, Senate President, Speaker. Yung Speaker nga kasama rito. So, kasama sa iniimbestigahan. Yung Senate President naman ay nakikita nating may pananakip na nangyayari. So, malinaw yung succession na mangyayari. Ngayon, yung moral legitimacy, tandaan po natin, itong ultimate people power, kung sakali man magmamaterialize, ay hindi pagwasak yan. Ito ang muling pagtatayo ng bansa. Kaya hindi natatakot ang batas sa sinumang tao. Ang tao ang dapat matakot kapag lumalabag sa batas. So, yun ang mahalaga na nakikita kong mensahe. Dapat nating ibalik itong dangal at direksyon ng bansa. Yes po. Attorney, ano po yung legal na implikasyon po nitong paglabas ni Zaldico kung saan ay binanggit nga yan, dinadawit nga niya itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sangkot po doon sa insertions ng umano'y 100 billion pesos. Yung naging testimonya ba niya ay maaring maging direct evidence o kailangan ng karagdagang pang dokumento o sa testimonya? Well, ang mahalaga dito ay hindi lang naman si Zaldico yung pag-amin niya at pagbunyag, no? Yung sinumpaang testimonya ni retired Marine Sergeant Gutesa, pinagtibay yan ng pagbubunyag ni Zaldico. May mga ebidensya, yung ginawa ni Diskaya, lahat yan ay nagtutugma, tinuldukan ni Zaldico. Ngayon, sasabihin nila na kailangan lagdaan, pwedeng gawin yan, pero hindi ba dapat magpre-present siya sa Zoom? Dahil alam na nila ang ibubunyag ni Zaldico ay hindi lang nila itinuloy yan. Kaya itong insertion sa budgets na ito, yung delivery of cash,
at political engineering ng flood controls ay nakikita natin na nagtutugma-tugma ngayon. Na-connect lahat ng dots kung sino ang mastermind. Pero tandaan natin, ang pinakamabigat na responsibilidad, ang primary responsibility dito sa scandal na ito ay nasa presidente. Dumaan ito, pinirmahan niya, yung budget niya ay inendurso ito. Kasama yan sa kanyang NEP. So, hindi nila maiiwasan yan. Kaya napakamaliwanag ito na itong crisis na ito ay dapat magkaroon ng katapusan. At unfortunately, ang panawagan pa rin natin ay landas ng kapayapaan at isang constitutional transition. Opo. Iyan ang tunay na landas ng isang bansang may dangal. Attorney, sabi po ni Senator Ping Lacson, ang chairperson po ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee, na yung naging pahayag daw nitong si Zaldico, baga walang value o kwento lamang ang naging pahayag niya at hindi po siya under oath. Ano ho ba ang inyong masasabi dito sa naging komento naman po ni Senator Ping Lacson? Well, alam mo, dapat itong si Senator Lacson mag-resign na, no? Bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, no? Kasama siya doon sa landas ng pagtatakip. Ito nga yung problema rito Imbis na tugisin ang katotohanan, ay tinutugis nila ay kung paano i-evade yung responsibility ng mga major actors kasama yung mastermind. Hindi na po yan maiiwasan, no? Kaya tama lang na merong isang objective na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Marcoleta, na talagang handang tugisin ang katotohanan. Itong nangyayari ngayon ay imbis na lumabas ang katotohanan, ang sinasakdal pa ay yung mga resource persons at kung sino man yung naglalahad ng krisis ng ito. At lalong-lalo na, mahirap ang mga pangyayari ito na hindi natin alam kung paano ang gagawin nila kay Gutesa, Sergeant Gutesa. At of course, alam naman natin na mapanganib o nanganganib ang buhay ni Congressman Ko, no? Bagamat siya ay bilang co-conspirator ay accountable, yung kanyang impormasyon na nilabas ngayon at nilabas kahapon at may nilalabas pa kasama ang ebidensya, ay pinagtibay niya lahat yung mga testimonya ni Gutesa, ni Diskaya at ang kalakaran sa National Flood Control Scandal na ito. So, kaya nga dito, ang tinitignan ko na ngayon is yung transition. Tinitignan ko na ngayon na ang mga mangyayari sa susunod na araw, na ito yung pinaka-significant na simula ng katapusan ng Marcos administration. Kaya dito sa Amerika ay pinagsusuri ko at tinitignan ko, pinagmamasdan ko ang magiging sentral na posisyon ng Estados Unidos sa anumang senaryong mangyayari sa Pilipinas, no? Kasi sa pag-aaral ko naman sa different na pagbabago ng regime ng pamahalaan, ay makikita natin na napakalaki yung role ng Amerika rito kasi the national interest of the United States also is at stake. Ayaw niyang magkaroon ng pagkabalisa at kawalan ng katatagan ang isang alyadong estado katulad ng Pilipinas. Attorney, magandang hapon po. Ako po si Master Judea ng Banateros. Ang tanong ko po regarding din po dito kay Zaldico sa kanyang mga expose. Sa tingin niyo po ba, meron po ba itong magiging impact dito sa 3 araw na gagawing rally? At kung ano magiging impact nito, ano po ba yung mga impact na yon? Nako, napakalaking impact ng kanyang pagbubunyag, no? At ang kahalagahan nito ay it should inspire the Filipino people, ang sambayan ng Pilipino, na ituloy ang kilos protestang ito sa isang mapayapang paraan hanggang matapos, hanggang magkaroon
ng resignation ni Pangulong BBM, no? Kaya tandaan natin na itong widespread na national scandal na ito na pinpoint na at nakumpirma na, verifiable kung sino ang tunay na mastermind. Kaya nararapat lang na yung pagtaas ng kilos protesta ngayon ay nakikita ko na ang sambayan ng Pilipino ay isisigaw nila sa kahuli-hulihan ang Marcos resign. At of course, nakikita ko rin yung isang senaryo dito, yung tinatawag nating exit, graceful exit ng pamahalang ito, kung magkakaroon man ng graceful exit, unless ma-pressure sila ng diplomatic pressures ng different countries dahil itong nangyayaring katiwalian na ito na nagkokos talaga ng instability at kahihiyan sa international community, and at the same time maraming maapektuhan nito. So ang trajectory nito ay hindi lamang sa Pilipinas kundi sa international community. Kaya yung panawagan na nadidinig natin doon sa batas na kasundalahan natin at mga military ay hindi ito pag-iwas sa kanilang responsibilidad. Ito nga ay pag-affirm ng kanilang responsibilidad sa saligang batas na proteksyonan ang sambayan ng Pilipino at ang pamahalaan. Okay, so another question po, attorney, no? Bilang kayo po isang abogado na talagang kumukundi na dito sa malawakang korupsyon sa Pilipinas, ano po yung expectation ninyo dito sa 3 araw na rally na ito? Malinaw yung expectation ko rito. No? Walang agam-agam na nakikita ko ang katapusan ng kapangyarihan ni Pangulong Marcos. No? Ang napakahalaga lang sa atin lahat ay hindi po magkaroon ng violence at dahas. At nakikita naman natin ang kilos protestang ito ay ugat sa kapayapaan. At ang kilos protestang ito ay organisado na merong direksyon. Of course, mababasa natin dito ang tinatawag nating tinig ng sambayan ng Pilipino dahil yung paggamit natin ng kalinawan at transparency bilang isang pinakamataas na panawagan ngayon ay natuldukan na ng ebidensya, natuldukan na ng testimonya, natuldukan na ng tunay na pagduktong-duktong ng lahat ng pangyayari magmula doon sa paglipat ng mga milyong-milyong mali-maletang pera at sino at saan dinala, kanino dinala, sino ang tumanggap, malinaw yan. So hindi na natin pag-uusapan yung 3 elementong nabanggit ko kanina. May dokumento na dyan, may mga testimonya na dyan, nandyan na yung trail of funds, at pinakita na yung tunay na mastermind. So ano ang katapusan nito? Ang katapusan nito ay Marcos resign. Ayun. One last question. Pag-usapan natin yung mga senaryo, pero ang mahalaga rito sa mga senaryo ay dapat banggitin lang natin, no? Na alam naman natin na sa kasaysayan ng buong mundo ay meron yung mapayapa na minsan yung krisis ay nare-resolba sa pamamagitan ng diplomasya na kung saan ay para maiwasan ng dahas at violence ay nakakaroon na ng pag-uusap yan at negosasyon. At dyan nga papasok yung role ng mga diplomatikong bansa at saka ang Estados Unidos halimbawa na malaki yung primary interest nila at stake dito dahil until now, consider nila na ang Philippines ay isang kaalyado. At the moment na magkaroon ng matinding stabilisasyon sa ating rehiyon, apektado ang national interest ng Amerika, apektado ang national interest ng ibang bansa. Hindi dapat mangyari yan. Pero ang mahalaga ay kinakailangan magsakripisyo ang mamamayang Pilipino. Pumunta po tayo dito sa mapayapang kilos protesta, suportahan po natin ang panawagan at itigil na po ang mga ganitong pangyayari. Ang katatagan ay nagmumula po sa pagtatama, hindi sa pagtatakip. Hindi po tayo pwedeng manahimik
ang bayan kapag mismong pondo ng kaligtasan ay ninanakaw na ngayon ay nangyayari. Attorney, no, nakakatawa dito po no, dahil dito sa mga baha parang hirap na hirap po sila na paghandaan. Pero itong rally na nakikita natin, well prepared po sila at meron pa mga barricades, mga barbed wires and all that to secure the president. Do you think this action is a sign of guilt or acceptance of the crime? What do you think? Well, alam mo, kahit na yung paghahanda talaga ng pamahalaan, ang masasabi lang natin yan, pag oras ng bagyo, pera ang bumaha, hindi proyekto. Yes. No? Ang ibig sabihin, tunay na pinsala ang dulot ng katiwaliang ito. No? Makikita naman natin yung kanilang depensa. Kasi gusto nilang palitan yung naratibo, no? Kaya ito yung ginagawa nila, alam nila kung saan tutuloy itong kilos protestang ito. Alam nila kung hindi nila sasagutin ang panawagan ng sambayanang Pilipino para sa pananagutan, para sa kalinawan, para sa transparency, no? Dahil nako-corner na sila ngayon, no? Dahil kahit saang anggulo mo tignan ay tukoy na kung sino ang mastermind, tukoy na yung proseso, tukoy na yung tinatawag natin pinagdaanan ng mga pondong ito na naging suheto ng katiwaliang ito, na naging national scandal na ngayon. Yes, Attorney Franco po ito. Attorney, marami kasi nagkokomento at nagsasalita sa ating mga kababayan which is ibinibida nilang ilang mga protests, which is nakikita nilang violent protests. And some of the violent protests, yung ilan niya, Nepal, meron din tayo sa Africa, sa France, at sa Asia, sabi nila, naging successful daw dahil napansin daw talaga ng pamahalaan yung protesta nila, kaso lang violente. Pero may nangyaring aksyon. Eh dito daw, nagsasagawa daw po ng mga peaceful rally, pero tahimik lang daw after dyan, babaliwalaan lang daw ng gobyerno dahil hindi iba daw yung administrasyon ngayon. Kahit magsagawa daw ng mga protesta is wala daw pakialam ang gobyerno at yung iilan nagsasabi na dapat medyo active na protest ang kinakailangan para talagang kalampagin yung pamahalaan. Ano yung pinagkaiba nito? Dahil sinasabi nilang mas pinapansin ng pamahalaan, ng gobyerno, pag nagiging active daw yung protest? Well, alam mo, aktibo na itong protesta natin na nangyayari, no? Dahil nakikita naman natin yung direksyon na tinutuhog natin. Of course, ang ginagawa ng pamahalaan ay damage control. Alam natin yan. Nagagawin nila lahat para magkaroon ng preemptive damage control at pahinain itong kilos protestang ito, no? At nababasa na rin nila mismo kung saan tutungo at anong direksyon ang kahihinatnan nito, no? Kaya hindi tayo po pwedeng kumagat and bite the bullet doon sa kanilang imbitasyon para kasuhan ang sambayanan at ang mga organisador ng inciting to sedition or rebellion. Kaya palagi nating pinagdidiinan na ito ay mapayapang kilos. Ito ang pinili ng bayan. Ito ang pinili ng mga religious groups. Ito ang pinili ng iba't ibang sektor, maging maayos, organisado at legal. May epekto ba yan? Napakalaking epekto yan. Kasi kung ang mobilisasyong ito ay lumalawak na katulad ng pangyayaring ito, nasa isang araw pa lang tayo, pangalawang araw, tatlong araw, at susunod pang mga araw ay makikita natin na hindi nakatanggap-tanggap itong pangyayari sa ating bansa dahil ang tunay na destabilisasyon ay katiwalian, ay malulusaw ang kapangyarihan na hawak ng administrasyong ito. Yes, samantala, attorney, partner, mga kapartner, tanggap muna tayo ng balita.
dahil muling umarangkada ang panawagan para sa transparency, accountability, justice, and peace habang naghahanda ang Iglesia ni Cristo para sa 3 araw na malaking pagtitipon sa Quirino Grandstand simula ngayong Nobyembre 16 hanggang 18. Tiniyak ng INC na ang aktibidad ay hindi para mangialam sa politika, kundi para iparating ang hinaing ng taong bayan sa umano'y talamak na katiwalian sa mga flood control at climate tag projects. Si Troy Gomez magbabalita live mula Quirino Grandstand. Magandang hapon, Troy. Magandang hapon, Troy. Sa flood control at iba pang climate-related projects ilulunsad ng Iglesia ni Cristo maya-maya ang isang malakihang peace rally. Ayon sa INC, higit sa 1 trilyong piso ang sinasabing nawaldas mula 2023 dahil sa katiwalian. Isang issue na nagpapaalam sa public outrage at nagtulak sa iba't ibang grupo at sektor na manawagan ng malinis na investigasyon. Paliwanag pa ni Brother Edville Zabala, spokesperson ng INC, bukas ang INC peace rally sa lahat, maging sa mga hindi ka-arnid, basta't ang mensaheng kanilang dadalhin ay nakahanay sa panawagan para sa tunay at tapat na investigasyon. May nakahanda rin programa sa unang araw ng rally na magsisimula ngayon, ngayong alas 4 ng hapon, kabilang na ang mga inaasahang magsasalita ay ang mga ministro ng INC, ngunit may puwang din o pwede rin magsalita ang ibang mga non-INC speakers na nagnanais magpahayag ng suporta sa advokasya. Kompleto rin umano ang kanilang permit para sa 3 araw na pagtitipon mula sa lokal hanggang sa pambansang antas. Ang 3 araw na rally ay naasahang dadaluhan naman ng libu-libong miyembro at supporters. Nanindigan ng INC na ang kanilang presensya ay hindi paghati sa bansa, kundi isa itong panawagan para sa katotohanan at katarungan sa gitna ng lumalalang korupsyon sa pamahalaan. Mula dito sa Luneta, para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez sa Bravo News. Maraming salamat, Troy Gomez, sa detalye ng iyong balita. Yan, mga kapartner, muli balikan. Attorney, ano po masasabi ninyo sa kasalukuyang kalagayan sa Quirino Grandstand sa balitang hadid ni Troy? Well, uulitin natin na dapat bigyan natin ng full support ang kilos protesta na ginagawa ng INC at katunayan niyan ay binuksan nila, no, ang entablado nila na kahit na hindi INC ay pwedeng magsalita, manawagan, no? Dahil tama yung kanilang tinutulak ngayon. Transparency, mapayapang pagkilos, pagkilala sa kapayapaan at isang demokratikong pahayag na ngayon ay ginagawa. Nung una ay makikita natin yung limitasyon ng mga ibang mga peaceful rallies ng INC. Ang pagkakaiba nito ay yung tinatawag natin pagyakap ng ibang sektor. At ganyan din yung mga iba't ibang grupo na nasa different points. No? Magkakaroon niya ng convergence. Pero kung makikita natin, respetuhin natin yung panawagan nila. Alam natin na hindi nila binabanggit yung panawagan ng ibang grupo na Marcos resign. Na katulad ko ay tinutulak natin ang Marcos resign kasi malinaw na kung na kanino ang primary responsibility at sino ang mastermind, no? Kaya sa Iglesia ni Cristo, kasama po kami, mga OFWs at dito sa iba't ibang bansa na nananalangin ng inyong pagkilos na ito ay maging mapayapa at maging transformative at magkaroon ng tunay na political transition na mapayapa sa ating bansa. Opo, Attorney, balikan lang natin yung naging pahayag po ni dating Congressman Zaldico. Kung sakali man na maging totoo itong kanyang statement against the President, pwede ho ba na makulong si PBBM sa aligasyon na ito? Well, alam mo, hindi magpapakulong yan. Hypothetically, again, we're talking about this. I'm pretty sure na hanap yan ng graceful exit. Ang isang ehemplo niyan, no, katulad ng nababanggit ko kanina, sa kasaysayan ng mundo ay iba-ibang pamamaraan. Katulad ng nangyari kay dating Pangulong Marcos Sr., alam naman natin ang negosasyon na nangyari, ang diplomatic channels at ang pag-withdraw
ng military support upang patibayin ang sambayanang Pilipino. Alam natin na ito ay mga alternatibo sa isang leader na nasasangkot sa mga ganitong katiwalian, no? Nangyayari yan sa Latin America, sa Asia, dahil kung dito siya mapupunta, halimbawa, dahil ikaw ang primary responsible, ikaw mananagot, ay dapat kang makulong. At hindi ito pwedeng ipasa na as if na ang tunay na salarin at ang tunay na kriminal na nag-organisa nitong syndicate na ito ay si Saldico o si Speaker Romualdez. Kasi katulad nung nabanggit natin kanina, napakalinaw. Dumaan yan sa Malacanang ang budget at ang insertion na 100 bilyon. In-endorse yan ng proyekto ng Pangulo. Dumaan niya sa Department of Budget na alter ego ng Office of the President at sinertify niya at pinirmahan niya lahat yan. So, napakalinaw po yan, no? Kaya't doon sa iyong katanungan, dapat bang makulong? Dapat managot ang lahat ng mga involved dito sa criminal syndicate ng economic sabotage. Ito ay aking tinutukoy na ng economic sabotage. Kasi manapakarami ang napinsala rito, buhay at ang future ng ating generation. Bago ko lang ipasa kay partner Franco, attorney, ang Senado ba, ang Senate Blue Ribbon Committee, kung gugustuhin po nila, ay maaari po silang mag-imbestiga, isama po nila sa investigasyon ng Pangulong Bongbong Marcos since siya po ay idinadawit nitong si Zaldico. Na alam mo, walang prohibition dyan sa pagtawag sa Pangulo. Pero ang problema natin, hindi yan mangyayari kung ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay mismong bahagi ng pagtatakip, no? At ang investigasyon ay hindi tungo dun sa paglabas ng katotohanan, kundi parang pagtakpan at magkaroon ng pag-iwas sa tunay na responsibilidad. So, bagamat posibleng mangyari yan, sana, Senator Lacson, nakikiusap kami, tumindig ka at yumakap ka sa sambayan ng Pilipino. Mali po ang ginagawa ninyo. Mali po ang tinatahak ninyong direksyon. Ang loyalty po ninyo bilang halal na opisyal ng ating pamahalaan ay sa konstitusyon at ang pagsisilbi sa sambayan ng Pilipino, hindi po pagtatakip ng katotohanan. Opo. At i-quote ko lamang po huli na lang po ito mula sa akin, attorney, bago ko ipasa kila Franco. Ang sabi po ni Senator Ping Lacson, I'm not saying it's unbelievable, pero at face value, mayroon tayong sinasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budgeting process na nagsisimula sa NEP, na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganoon na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Kaugnay po ito doon sa naging alegasyon nga ni Zaldico na may 100 billion pesos o umano na in-insert ang Pangulo doon sa budget po natin last year. Ano ho ba yung mga posibleng rason bakit nag-i-insert sa BICAM kahit na may power, may magpondo sa NEP ang Pangulo po natin? Well, tandaan natin yung NEP ay budget message yan ng presidente na laging nasusunod yan. At yan ay dumadaan yan sa department o DBM na kung saan ay sinusuri lahat, detalyado, no? Ang lahat ng proyekto. Of course, malinaw na yan na hindi naman yan tungkulin ng presidente ng insertion ay mismo sa BICAM. Gagawin yan pag-review na lahat at meron silang tinatawag na proseso kung paano nila ginawa yung insertion na yan. Kaya nga, katulad nung nabanggit ko kanina, kung ang primary responsible sa budget ay ang presidente, baliwala na yan pagtukoy dyan sa NEP. Kasi hindi na maiiwasan nga yung tinatawag nating pag-review niya, pagpirma niya, at pag-approve niya. May binito ba siya? May binito siya na maliit, pero yung kabuuan ng bill na insertion na yon ay siya mismo ang nag-approve.
At iyan na nga yung naging source ng katiwalian. So yung NEP na yan, yung listahan ng proyektong yan, alam natin kung anong proseso ng pagdaan. Dapat linawin lang natin para sa sambayanang Pilipino na dahil ipagdiinan natin na ang pangunahin at ang pinakamabigat na responsibilidad sa budget approval, sa budget proposal, execution at implementasyon ay nasa kamay ng Pangulo. Yes, Attorney, from your perspective, no? What do you think? How do this administration handles the issue in terms of transparency and accountability? Kasi ito na, nagbulgaran na. Kumbaga, Queen's Gambit niya, kung tawagin yung naging hakbang ni Zaldico. Paano po nyo nakikita ito? Malinaw yan. Queen's Gambit. Anong ginawa ng administrasyon? Queen's Gambit decline. Kasi gusto nilang palitan nga yung narrative. Kaya yung ginawa nilang pagbubunyag, halimbawa, unahan na natin. No? Kasi yan nga yung fundamental principle ng crisis management. No? Ang fundamental principle na tinutukoy kong iyan ay dahil sila ay dawit sa isang napakalaking katiwalian, kahit na maliit yung kanilang pagbubunyag, inuunahan na nila. Mag-create ka ng independent commission na alam naman natin na hindi yan independent. Yan ay dependent doon sa kumpas ng administration. Hindi yan objective na kung tutuusin ay hindi dapat mag-create yan. Nag-iimbestiga na nga ang Senate Blue Ribbon Committee nung panahon ni Senator Marcoleta bago siya tanggalin. Tinanggal siya. Bakit siya tinanggal? Hindi dahil wala siyang kakayahan. Siya lang yung senador na tunay, nagmamalasakit at lumalaban. Pero nung tinutugis nila at malapit na, knocking at the doors of yung pinakatunay na salarin or pinakatunay na mastermind, ay biglang laging natitigil. Kahit na sa ICI investigation halimbawa, nang mag-testify na si Martin Romualdez, nagkasakit, no? Ayan yung pangalawang alternatibo na binabanggit ko na paano yung senaryo na po pwede mangyari. Medical is an acceptable way of excuse para magkaroon ng graceful exit at ginagawa yan sa kasaysayan ng Pilipinas din, ginagawa yan at hindi lang sa Pilipinas kundi sa Asia at kahit na sa Europa mismo. So, kaya ito ay, alam mo, mabigat. Nagdurugo ang puso ko sa pangyayari sa Pilipinas kung paano tayo umabot sa ganito. Bahagi ako ng unit team na hindi ko akalain, no? Malaking pagsisisi. At hindi lang ako. Lahat na naging member na unit team, pero malinaw na ang pagsuporta dapat ay yung pagmamahal ay pangunahin nating mithiin, ay bigyan ng lakas ang sambayan ng Pilipino at mag-focus tayo sa progress ng ating bansa, hindi sa personalidad ng isang politiko. Ayan, napakaganda ng naging pahayag ni Attorney Valera. Attorney, gusto pa man namin kayo makasama na matagal dahil mahaba-habang rally ito ay inabutan na po tayo ng ating oras. At hingin ko na lang po ang inyong last message sa ating mga kababayan, especially sa mga pupunta o dadalo sa ating 3 days peaceful rally sa Quirino, sa EDSA at sa... Dalawa lang, partner. Dalawa lang. Parang tinatakot mo naman sila. At sa Quirino Grandstand. Yes, Attorney. Sa ating mahal na kababayan at hindi lang sa Pilipinas kasi kahit na mga OFWs, no? Pero lalong-lalo na kayo na nandyan sa Pilipinas. Tandaan po natin at aking uulitin, kung nais natin ibalik ang dangal at direksyon ng bansa, kailangang harapin at linisin ang pinakaugat ng krisis, malalim, sistematiko at organisadong korupsyon. At kung sadyang nawalan ng moral authority ang pamahalaan, ang ginagawa po ninyo na isang mapayapa at constitutional na transition, yan po ang tunay na landas ng isang bansang may dangal. Kaya sa inyo pong lahat, mabuhay po kayo bilang isang
ordained evangelical minister, araw-araw ako na nagdadasal para sa bayan. At sa inyo pong lahat, SMNI, no? Kayo ay isang malaking haligi ng paglalahad ng katotohanan. Patuloy kong ipagdadasal lahat kayo na magkaroon ng safe at protection kung ano man yung binabalak na madilim, kung hindi magkakaroon ng liwanag ng konsensya ang pamahalang ito at tapusin na itong katiwalayang ito at alam natin, panawagan natin, tuloy-tuloy po tayo sa protestang ito, makikita po natin ang liwanag. At sa inyo pong lahat, pagpalain po tayo ng Diyos ng kasaysayan. Thank you po, Attorney. Maraming salamat po, Attorney Valera, sa oras ay binahagi niyo po sa ating programang ito.